Hello, Captain sa spas na Sir Alden mga sa airport. Saan kaya sila punta? No? If I'm not lalabas sa bansa, kung hindi naman, kasi ang dito ng isang ay baka yung sa festival. Inaalala ko kung anong festival kasi may festival yata ang GMA Sparkle Artists Center, pero walang nakalagay na destination kung saan sila pupunta. Ang nag-share ng mga pictures na ito ay si Leysam at saka si RV Matibag, mga kasembreros, no? Tapos si Jazella, no, sa kanyang Instagram. Sabi sa caption dito ay no tulog, more gising. Tapos may laughing emoji, mga kasembreros. Tapos si Sir Alden dito wala, no? Kasi di ba may sakit si Sir Alden? Hindi ko alam kung anong lakad nila dito, mga kasembreros, ha. Kung alam niyo po ay pa-comment naman kasi wala ring nakalagay na lugar. At saka yung mga admin ay hindi rin nila alam, mga kasembreros, no, kung saan sila pupunta. Nakatag dito of course na si Mama Ten and then si Leysam 17 sa kanilang tag dito sa kanilang Instagram account, mga kasembreros. Ang cute Mama Ten dito. Para siyang parang wala silang tulog, mga kasembreros. So saan na naman kaya pupunta, no? Sina Leysam at saka si Mama Ten, mga ito si Leysam, may itsura rin siya, no? Tapos bihira sa mga times dati bihira siyang tumawa, bihira siya mag-smile, no? Medyo seryoso itong si Leysam, marami ang nakapansin na medyo seryoso, pero sobrang bait nila. Hindi lang talaga sila tao dito parang maboka, pero si Mama Ten, no, maboka si Mama Ten. Hindi lang talaga si Sir Leysam maboka, ganun ka boka, at saka ganun ka kay Sir Alden na tao dito, very accommodating, tapos very maboka, no? And so on, mga kasembreros. So paano naman kung alam nyo kung saan sila pupunta? Pero kung hindi ay malalaman ko rin yan mamaya, mga kasembreros. Magkakaroon din tayo ng detalye, no? Naku po, ang iniisip ko talaga dito, babiyahe pa si Sir Alden, kung kasama siya dito ay may sakit na nga siya, tapos babiyahe pa siya, tapos kulang pa sa tulog. Kasi nga 'di ba kagabi sa kanilang concert ay paus-paus na si Pops Alden dahil nga sa sobrang walang pahinga, mga kasembreros. Tapos ngayon ay babiyahe naman siya. Nako, God bless you, Sir Alden, no? Sana ay makatulog ka sa biyahe or magkaroon ka ng time na makatulog, no, Pops Alden. Kasi ang katawan mo ay iisa lang. Nako po, hoping and praying talaga na gumaling na si multimedia star, mga kasembreros, no? So yun po, abangan natin kung saan talaga ang punta nito, mga kasembreros, no? Baka may shooting na naman or may gagawin, mga kasembreros. And then ito, so ang cute ito yung behind the scene ng CDO ni Sir Alden, mga kasembreros, na mas detailed, no? At saka medyo kompleto. Mas kompleto siya, mga kasembreros. No, sa time pala na di ba, pwede na mag-asawa tapos nagtawanan silang dalawa. Dapat din ang linya niya, no? Parang alam mo yung since familiar na sa bawat isa, si Daddy Bay at saka si Alden, ay imbis na sabihin sa niya sabihin niya Sir Alden na corny mo, sabi nga, parang hindi pa siya nakapagsabi noon, no, sa unang take. Parang tumawa pa sila. Silang dalawa, mga kasembreros. So, sabi ni Sir Alden, sarap, no? Tapos pwede ka na mag-asawa, sabi ni Sir Alden. Sabi ni Daddy Bay, pwede na mag-asawa kasi nga masarap yung luto. Tapos hindi nakasagot agad si Alden na corny mo, sabi. Sasagot sana siya doon, pero hindi siya nakasagot kasi nga nagtawanan na lang ang magtatay, mga kasembreros. Ang cute nilang tingnan, no? Ako kasi wala ng tatay, no? Nanay na lang, tapos siya naman no, walang nanay. So baliktad kami, mga kasembreros. Pero yung sobrang cute lang na magtatay na ito. Tapos ito pa yung ibang mga parang kuhang pictures ng mga crew na naging part ng kanilang shoot, mga kasembreros, sa endorsement na ito. So ang dami, no? Marami palang naging part, mga kasembreros, ng kanilang TV commercial shoot, mga kasembreros. So sobrang kulit lang.
Si Daddy Bay, ayan, TV endorser na rin talaga mga kasembreros. So, dito, Daddy Bay at saka pambansang Bay lang sa Kalam, no? Ang cute lang mga kasembreros. So, parang okay. Inisip ko kasi si Daniel Padilla at saka si mama niya parang never nagsama pa, no, sa isang endorsement mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, nag-share, no, ang isang admin na mga pictures ni Ma'am Catherine. Sobrang ganda niya dito, oh. Nung bata pa siya, and then yung nakaupo siya mga kasembreros, no, na naka-white. Pero itong naka-white siya, nakaupo, ay alam ko time pa ito ng A Very Good Girl mga kasembreros, no, na kung saan niya ay kasama niya ang batikang actress at napakagaling din actress na si Miss Dali De Leon mga kasembreros. International award-winning actress itong si Dali De Leon mga kasembreros, eh. So, ayun po. Si Ma'am Catherine dito, yung isa dito ay parang painting siya, no, na naka black and white yung kanyang picture mga kasembreros. Tapos may hawak siya na parang baso yata ito, o parang iinumin. Tapos yung mga bata pa na picture niya na parang naka-estudyante pa siya. Naka-uniform pa si Chandria mga kasembreros, no? Na kung saan, hindi ko alam kung parang nagsushoot yata sila dito sa isa sa mga teleserye niya or teleserye ng Katniel Days mga kasembreros. Pero ito ay matagal na mga kasembreros, no? Talagang talagang pinost lang ng isang admin mga kasembreros, na kung saan ay bata pa si Ma'am Catherine mga and then ito, next item natin. So, kinumpile, no, na isang admin itong ang cute ng ginawa niya kasi parang may ginawa siyang booklet na puro Kathleen mga kasembreros. Puro Kathleen yung nakalagay. So, from the time of Hello Love Goodbye to Hello Love Again, maging yung mga dito, mga visitations, mga guestings, yung simula dun sa may kanilang press con sa Hello Love Again na pinakauna, tapos sa mga mall shows, tapos Hello Love, parang siya compiled version mga kasembreros ng pictures ng Kathleen. Ang cute, no? Ang cute ng ginawa ng isang fan dito mga kasembreros. Talaga nagpa-print siya ng mga pictures ng Kathleen at saka kinumpile. Tapos ang pinaka-last ay yung nasa Hollywood nga sila mga kasembreros, no? Sa LA, no, sa Los Angeles, California, na kung saan ay naka-blue si phenomenal box office cinema queen, at saka si Sir Alden naman ay naka-stripe din, pero blue pa rin siya mga kasembreros, no? Favorite color ni Soiti, ang kulay blue mga kasembreros, na dark dark blue mga kasembreros, pero stripe niya na black. So, ang ganda. So, ito yung time na ang ganda, no? Ang ganda ng ginawa niya. Parang ginawa niya talagang kasi ngayon, di ba, parang hindi na uso yung mga magazine, hindi na uso gaano yung, kasi dati, di mga 90s, 80s, talagang gano'n ginagawa ng mga fans, mga kasembreros, no? Talagang sa mga notebooks, yung itsura ng artista, nakalagay, no? Sa mga pahayagan. So, pero ito ay talagang kinumpile niya na exclusive lang for Kathleen mga kasembreros. So, ang cute lang ginawa ng isang dito. Kahit wala siyang pinagpas, kahit yung mga mall tours, no, yung guesting, Hello Love Goodbye Days, ay tapos naka-hashtag niya, of course, ay Kathleen, no? Hashtag Kathleen ang nilagay ng fan dito mga kasembreros. Sobrang cute lang talaga ng ginawa ng isang fan dito. And by the way, may singit ko lang pala, kasi di ba nag-expect tayo nung station ID ng ABS-CBN na ipapalabas noong November 7. Napanood ko yung explanation nila kung bakit hindi nila pinalabas mga kasembreros, ay dahil nga dun sa nangyaring typhoon or baha mga kasembreros sa Cebu, no, sa Talisay at saka sa iba pang parte ng Cebu mga kasembreros. So kung kaya parang siguro isasali nila yung coverage doon sa baha mga kasembreros, apektado at biktima baha mga kasembreros, kasi kailangan talaga yun, no? Para alam mo na maka-feel din sila ng pag-asa, makaramdam ng pag-asa yung mga biktima mga kasembreros ng bagyong Tino.
sa Cebu mga kaso. Grabe no, talagang ano yung dilubyo. So palagay ko yun ang gagawin nila. Baka isasalin nila yung mga biktima, yung paghatid ng relief goods and something mga kasembreros. So sunod-sunod no, after ng Tino, uwan na naman. Pero we're praying na walang damage talaga kagaya ng sa Tino kasi nga walang preparation nangyari doon no, sa Tino mga kasos. Yun ang pagkakaiba sa Bagyong Uwan ngayon ay may preparation na magagawa o ginagawa ang ating mga kapwa Pilipino. Pero nung sa talaga wala nung sa Tino kasi talagang flash flood no, landslide mga kasembreros ang nangyari mula sa sa bundok mga kasembreros. So yun, so talagang pagpanalangin din natin. So yun pala no, nakalimutan ko explain kanina sa una kong vlog kung bakit hindi natuloy yung pagpapalabas ng ABS-CBN Station ID 2025. So, yun siya mga kasembreros. Kasi ako rin naghanap no kagabi. Sabi ko, ba't hindi pa nila nirelease? Sabi November 7. So, yun pala yung dahilan mga kasembreros. So, yung ginawa nila doon, parang hindi lang, wala lang ma-picture, pero parang nag-advisory lang sila na ito yung reason, ito yung dahilan kung bakit hindi pa pinapalabas yung So, ngayon sa amin ay malakas ang hangin, no? Pero sa awa ng Panginoon ay papalabas na at papaalis na ang bagyong uwan mga kasembreros sa ating bansa. So malakas talaga ang hangin ngayon mga kasembreros dito sa amin sa Carmen, Davao del Norte, no? Barangay Mabaos. So pero yun, let's continue praying talaga. Kung malakas ang hangin, dapat mas malakas ang ating panalangin. Ganon mga kasembreros. Alright, so yan mga achi sa ating Kathleen items, no? At saka update na rin sa nangyayari sa ating bansa, lalo po sa bagyo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 9, 2025. Sunday na po, Blessed Sunday po at sa bawat isa. At saka patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang lalim at ang sobrang ganda po nito ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Mabuti pang di isinilang. Ecclesiastes chapter 4 verse 3. Yet better than both is he who has never existed, hindi na nabuhay o isinilang, who has not seen the evil work that is done under the sun. Napakalalim po nito mga kasembreros. So by the way, yung ating words ngayong araw ay iikot no sa Ecclesiastes chapter 4 mga kasembreros. Ang mangaral sa Tagalog po. Sinulat po ito ng pinakamatalinong hari na si Haring Solomon mga kasembreros sa Biblia. So hari ng Israel no, si King Solomon mga kasembreros. So bilang hari, he is wise, experienced. At kapag hari ka, kapag leader ka, kapag presidente ka for example, marami kang malalaman no? Issue ni ganito, issue ni ganyan, issue ng ganito, issue ng ganyan. Kasi lahat ng problema ng buong bansa ay halos sakop mo. So kung kaya marami kang kaalaman, insights no, at saka experiences and situations na malalaman mga kasus. That is why King Solomon is matalino siya when it comes to life experiences, and of course no, ang pinakaano dito ay yung talino, yung kaalaman, yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Panginoon because he asked for it. He begged and he prayed for wisdom mga kasembreros. Wala siyang ibang hiniling, no? Wisdom mga kasembreros, kaalaman to lead the people of Israel. So when we read Ecclesiastes 4 verse 3, we are reminded of the value of wisdom over mere age or status. This verse emphasizes that wisdom is a treasure that transcends material wealth or societal position. It challenges us to consider what truly matters in life, the depth na yung lalim mga kasembreros of our knowledge, understanding, and prudence. So malalim ito mga kasembreros na verse kasi it speaks about the yung buhay, yung pagkasilang, yung pag-exist natin mga kasembreros, yung nabubuhay tayo dito ay parang di ba yung mga times na sana hindi sa mga taong sobrang depressed, sobrang down na down sa buhay, parang masasabi nila na sana hindi nila ako isinilang no. Yung mga batang galit sa magulang, yung mga anak na galit sa magulang, parang nasasabi nila na sana hindi nila ako pinanganak no, parang ganon mga kasus. And by the way, isang masakit yun no, na statement mga kasembreros at sumpa na rin kasi kapag ikaw ay lumaban sa magulang,
ay kung mapagalit galit po ang Panginoon mga kasembreros, mga batang pasaway po sa magulang at saka hindi sumusunod. May mga times siguro na naging pabaya ang magulang, may mga irresponsableng magulang kung kaya nasasabi iyon ng mga anak, no, sa kanila magulang, mga kasusbat, no. At the end of the day, nanay at saka tatay pa natin sila, magulang pa natin sila, guardian pa natin sila, and God has a purpose why God has put you under their custody or under their parenthood, mga kasembreros. So kung kaya ang verse na ito nagre-remind sa atin na kung pa bata ka pa, nag-exist ka, nabubuhay tayo. Mas maganda kasi yung batang batang may kaalaman, bata pa, experienced na masyado, mga kasembreros, and of course na may wisdom na nagmumula sa Panginoon. Think about it, would you rather be a young person with a humble background but possessing wisdom beyond your years, or an elderly ruler who lacks understanding and makes foolish decisions? So kinumpara kasi dito yung sa chapter na ito, sa 4, mga kasembreros, na Ecclesiastes chapter 4, ay kinumpara dito yung bata pero maalam, tapos matanda naman, pero hindi siya marunong sa buhay, kung walang wise decisions, mga kasembreros, kung punong-puno ng kapalpakan. May mga taong gano'n, no? Na edad lang yung tumanda, pero yung isip nila at saka yung kanilang decisions, yung kanilang plano ay hindi siya nagmamature, mga kasembreros. So yung edad lang yung nadadagdagan, pero yung wisdom at kaalaman ay hindi. Pero bihira yung mga ganun. Pero may mga taong gano'n na parang edad lang nila yung yung umaangat, pero yung kaalaman at saka wisdom at saka experience sa buhay ay hindi. The verse prompts us to reflect on the significance of wisdom in guiding our actions and choices. It emphasizes that the true value lies in the qualities of the heart and mind rather than external markers of success. Let us strive to cultivate wisdom in our lives as we ponder on Ecclesiastes chapter 4 verse 3. We seek understanding, discernment, and insight, knowing that these qualities are what truly enrich our existence and lead us on the path of fulfillment and righteousness. So, sinasabi dito ni Apostol Haring Solomon, mga kasembreros, na kung pa i-cultivate natin yung wisdom, kasi sa wisdom dito natin na-fulfill, dito natin nagagawa yung kabuuan nating existence. Kasi ang tao kapag walang wisdom, yung decision niyan out of emotion, for example, out of yung padalos-dalos ba na mga desisyon, mga kasembreros, maaring ganito ang sitwasyon niya, so nag-jump siya into this decision. Kapag gumawa siya ng rush na decision, mga kasembreros, na hindi muna nag-iisip ba, kasi nga walang kaalaman, walang enough na knowledge and wisdom and insight kung kaya siya gumawa ng padalos-dalos na desisyon, kasi nga, di ba, may kasabihan tayo na ang parating nagmamadali ay kadalasay nagkakamali, mga kasembreros. So ang tao kapag walang desisyon, kasi iba yung taong uupo muna, okay? Uupo muna, magpaplano muna, titimbangin mo na yung desisyon, titimbangin mo na yung sitwasyon. So tama ba na ganito yung gawin natin? Tama ba itong ganito ang gawin natin? So ganun, mga kasembreros. Pero yung mga hindi maalam ay agad-agad, no, lalo na yung mga kabataan, di ba? Kapag emotion nila nagpapadala sa emosyon, o kung kaya nagkakainlaban, o nagjojowa ng maaga, o nag-aasawa ng maaga, so nagkakaanak ng maaga. So in the end, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, underage pa sila, for example, mga minor pa, for example, tapos may pamilya na, so dagdag gastusin, dagdag sa kahirapan, mga kasembreros, ng pamilya. So ganoon po ang nagagawa. Delikado yung rush na mag-decision, mga kasembreros, without making balances, or tinitimbang mo ba yung sitwasyon, kung ang tinitingnan mo ba na ito ba ay tama, ito ba ay mali, kung gagawin ko ba to, ano magiging consequences, kung gagawin ko ba to, ano yung magiging outcome. So ganun dapat ba, no? Dapat turuan natin yung mga anak natin talaga habang bata sila na they have to be wise, no? Especially, no, ang pagbabasa ng Biblia ay number 1 po na solusyon sa ating buhay para magkaroon po tayo ng kaalaman, because the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. We seek understanding. Sabi dito, age and status do not define our worth.
but the depth of our wisdom and the goodness of our actions truly matter in the eyes of God. So ganun mga kasos, parati nating isipin na ang ating edad, yung ating status, hindi po yan hindi diyan ang basihan ng ng ating Panginoon mga kasos na ito si Talpulano, ito si Roberto, merong 1.4 million sa kanyang bank account. Ito si Roberta, meron siyang 6.5 million. Ito si Consuelo, meron siyang isa siyang gobernador. Itong si Clarita, isa siya nagbigay nila ako ng pangalan. So hindi doon nakabase mga customers, no? Kahit na mayaman ka man, mahirap ka man, may posisyon ka man, may impluwensya ka man, hindi doon nakabase. Kasi Jesus Christ himself, no? Alam natin ang trabaho ni Jesus Christ when he was on earth. He was a carpenter, no? He was the father of he had the parents of Joseph the carpenter, no? And hindi siya naging mayor, no? Hindi siya naging doktor, o hindi siya naging professional na mga endeavors or workers mga kasembreros, but he was a carpenter, no? And he was with fishermen, tax collectors, no? Mga ordinaryong tao. So kung posisyon, title at saka trabaho, sort of profession ang basihan ay hindi na qualify, no? Yung example ni Lord Jesus Christ, pero hindi, no? Ang nagmamatter talaga dito at saka napakahalaga ay yung depth, yung lalim ng ating wisdom at saka yung goodness ng ating actions mga kasimberos. Kasi kapag tayo nga ay may wisdom, alam natin yung gagawin, alam natin yung tama, we have the power and we have the capability to discern, we have the capability to perform and act what is right and true, what is just and unjust, no? Ano yung fair at saka unfair. So we do what is good and we hate what is evil, no? Kapag unfair yan, kapag may naaapi ka, so you don't do that because we have wisdom, no? You have the moral capability as well to discern and to have insights kasi nga may wisdom ka mga kasembrero. So anything na dealing with unrighteousness, yung hindi patas, hindi tama, pang-api, so you hate those things. So on the other hand, you like and you wanted to do justice, no? You have mercy, you have righteousness, you have to do and you wanted to do fairness, no? Yung patas talaga mga kasembreros. So ganun siya. Kung kaya ang wisdom ay talagang napakahalaga mga kasembreros. And yun nga, no, ang existence kasi dito na mabuti pang di isinilang ay also speaks about the existence, yung ating pamumuhay sa mundong ito, which is very important. So ang buhay andyan lang, pero paano natin isinasapamuhay ang buhay? Kasi maraming tao, they live but they don't know how to be purposeful or full of meaning. Hindi na alam yung purpose ng buhay. That is why marami ang nabubuhay pero hindi nila alam ang totoong meaning at purpose ng buhay, which is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love people, our neighbors, as we love ourselves. So yun lang mga kasamas, no? Dinalawan nila ng Panginoon, sinamarize na niya, pero naka-include na doon yung dapat nating gawin sa ating Diyos, unang-una sa lahat, at sa ating kapwa-tao, no, in general. So kumahal mo ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan. So mag-spend time tayo sa pagbabasa ng kanyang salita, no? We do His will, no? We perform justice, mercy, forgive, no? Kindness, and so on. And then ang panawang utos, no? Kung mahal natin ating kapwa-tao, hindi natin sila gagawa ng masama. So as simple as that mga kasembreros. So kung kaya ay kung alam natin at naiintindihan yung dalawang pinakadakilang utos nito, ay we know our purpose, no? We live by faith, and we live by faith mga kasembreros sa Lord Jesus Christ. So habang tayo nabubuhay na may pananampalataya, we also act out no? May actions, hindi lang siya puro principle or puro theory mga kasembreros, but may gawa. Faith na may gawa mga kasembreros at gawa na may faith mga kasembreros. Sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, and knowledge mga kasembreros na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.